Okay guys, welcome back to Design to Inspire. To those who are new to our channel, Design to Inspire is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior design. For today's episode, nandito tayo ngayon sa Horizon Residences. Dito yan in Tagaytay. So for today's project, we have a 42 square meter, 1-bedroom unit na inayusan natin and pinaganda. 42, we have 20 sa living dining kitchen. We have 14 sa ating bedroom. We have 5 square meters sa ating toilet and bath and 3 doon naman sa ating balcony. So before we start, pakita ko sa inyo kung ano ba itsura ng unit natin bago natin sinimulan. We start with our kitchen area. So the kitchen area, pagpasok mo ng main door, lagi naman. So sa mga condominium, laging pagpasok mo, kitchen agad yan. Tapos sa kabilang side is bathroom. So sa kitchen, ang scope natin dito. So ang kitchen, ganito tsura niya before. So hindi ko gusto yung kulay, hindi ko gusto yung mga finishes, medyo dark. So ang ginawa natin dito is pinalitan ko lahat ng carpentry works ng kitchen. Actually, hindi lahat. Kung mapapansin nyo, niretain ko yung existing color ng kitchen. This is to minimize the cost. So, ang gusto kasi ng client natin is yung ambience niya malinis and maputi. So, for this project, inalis natin lahat ng doors. So, nag-two-tone tayo. So, we have light wood sa lower cab natin. Tapos, we have matte finish ng laminate. Ito, favorite ko itong matte finish na to. First time natin ginamit yan kasi yung texture niya, masarap hawakan. So, parang kang humahawak ng pulbos. So, paikot yan. Tapos, ang ginawa natin, naglagay ako doon ng mirror, paikot, bronze mirror, kasi yun yung nagustuhan niya from our previous project. So, yung pinaka-tema, Bisaya tayo, yung tema ng ating project is gold, white, and light wood. So, accent tayo ng ating bronze mirror. Marami pala nagtatanong guys kung easy to maintain. Yes, yung mga projects namin way back 10 years ago na nilagyan ko nito, maayos pa rin hanggang ngayon kasi minemaintain ko yung iba kasi yung iba doon, mga Airbnb. So, punasan lang lagi kapag madumi. Tapos pag may mga oil, okay naman. Mga heat, okay naman siya. Tapos, pasok tayo. Lakad lang pala. Lakad lang ng onte. We have our dining area. So, sa dining area, naglagay tayo ng pabilog kasi nga, squarish ang ating unit. And para mabawasan yung kanto natin, we have 4-seater dining table. So, ang napagkasya natin dito is around 110 diameter na dining table. Tapos, this is a laminated marble. Nakuha natin to sa Furniture Republic in Shangri-La. And the accessories naman, nakuha natin sa SMR Home. Tapos, sa side pala, nagkabit ako dito ng mirror. So, for the mirror, gusto ko full size para i-reflect niya itong buong dining area. We want maluwag. Actually, pag nag-mirror ako, nadagdagan yung brightness ng space eh. For the refrigerator naman, hinouse natin siya into board. Sa ibabaw nito, naglagay tayo ng microwave. Tapos, extra additional storage. Ceiling works ng ating kitchen, nag-drop tayo. Tapos, naglagay tayo ng pin lights. So, pin lights lang tayo para malinis. And elegant tingnan. Mostly white ang ginagamit ko sa kitchen para kita yung mga dumi. And cool white naman dito sa mga common areas. Naglagay pala ako dito sa ilalim ng lighting. Kung mapapansin nyo, may ilaw tayo dyan for the kitchen. Malinis lang. Ambient. For our living area naman, ang napagkasya natin is around 180 cm na sofa. So itong sofa na to, we got it from Furniture Republic, Shangri-La branch. Favorite natin yan kasi mababait yung staff nila doon. Shout out to Miss Winnie. Yan. Tapos, paano natin furnish yung unit natin? So, ginamit ko is yung aking customized panel boards. So, light finish yung ating panel board. And, ito, yung mga lining na ginagamit are rose gold. Hindi siya kita pag malayo. So, naka-rose gold lining tayo dyan. Tapos, ano pa ginawa natin sa living area? Meron tayong coffee table from Furniture Republic.
We have, kasi maliit na lang yung space natin dito from the sofa in the curtain. So, naglagay tayo ng small side table with light. Actually, na-adjust to. So, kung magbabasa ka sa gabi, pwede mo itapat dyan. Yan, lighted siya. Tapos, pwede naman siyang light accent kung nasan yung mga pieces or accessories mo. Tapos, sa likod ko will be our balcony. So, buksan natin. Ito yung ambience natin kapag umaga or pag dapit hapon. So, we have natural ventilation. Maganda yung unit nila. Kitang-kita naman. Tapos, since marami nang gumagamit ng mga common fluted panels, gumamit tayo ng iba. Actually, ito na yung ginagamit ko ngayon. Hindi siya yung mga typical fluted panels. So, we have suppliers. Kung i-close up nyo, is para siyang fabric ang finish. Yan. So, ito yung finish ng ating mga panels. Yan. Tapos, embed tayo ng lighted lights, LED lights para may accent ako, may ambient kapag nanonood na movie or you want a warm theme dito. Tapos, fabricate ako dito ng media cabinet na ang finish naman niya is parang leather type. So, ayan, yung texture niya is parang leather. Simple lang, malinis, and ayos lang, di ba? Tapos, onting accent dito. Meron ako ditong bronze mirror on the side. Isang buong panel, from floor to ceiling. Tapos sa kabila naman, para magkaroon tayo ng termination, we have light panels dito. Ayan. Light wood panels. Katerno yan yung ginamit natin dun sa kitchen area at saka sa bedroom. Tapos para may onting greens, naglagay ako dito ng fake plants. Nakuha natin tong potted plant na to sa SMR Home. And bukas tayo onti dito. Yan. So maganda kasi yung view, pwede kang mag-coffee. So naglagay din tayo ng fake grass dito sa area na to. At isang table doon in case gusto mag-emo-emo ng ating client habang nagkakape. So may table tayo dyang maliit na nasa bedroom, pwedeng ilipat doon in case. At kung hindi naman, gamitin natin sa bedroom. So for the bedroom area, gusto niya is para siyang nag-hotel. Since ang clients natin are based sa Manila, Las Piñas ata. So, ang bedroom natin, kailangan panalo para ka nag-stay sa isang hostel. Tara, pasukin natin. So, gusto natin neutral on a warm, beige, cream, pero may halong chocolate brown, may halong mocha for husband and wife, pero nananatili pa rin yung pagkakaroon niya ng parang simple pero elegante. For this bedroom naman, we want simple lang, simple touches, yung malinis tingnan, hindi ganun ka-cluttered, hindi ganun kagulo. Tamang placement ng mga lights and accessory. Nakapaglagay tayo ng queen size bed. Ito palang bed. Maganda yung bed na nakuha natin in our home. Very comfy. Masarap tingnan sa mata. Tapos yung full sets of linens natin, nakuha natin sa our home. Ganda ng sets na to. Very neutral. Tapos, yun, malinis lang siya and very masarap sa mata. Ito palang wall natin. Naglagay tayo ng antique texture. Gumamit tayo dito ng wallpaper. Yan. And the headboard. So, nag-fabricate tayo ng headboard para magkaroon tayo ng light dito. Meron tayong nagpo-project na ilaw. Ang ganda ng project ng ilaw sa texture. Tapos sa side, we have column. Nilagyan ko ng mirror na bronze para meron pa rin connect sa living natin at saka sa kitchen. Meron tayo ditong side table from Furniture Republic. We have lamp from SMR Home. And the sets of curtains. Ang shade natin is light cream. Tapos, syempre, nag-uulit tayo ng finishes para may connections dun sa ating common spaces. So, we have fluted panels. Ba't ganun? Panels. We have fluted panels. Tapos, accent lights, same sa living. Tapos, we have walls, wood light walls, nakapareho din ng nasa living at sa kitchen. Tapos, meron tayo ditong termination na rose gold uli. And we have clear mirror for extra view, full size. Yeah. Simple pero elegante. Tapos silipin pala natin yung ating bathroom kasi yung bathroom natin ang ginawa nating works dito is more cabinets. So for the bathroom, ang request lang naman nila is more cabinets. So may space kasi dito. Dito kasi mapupunta yung washer dryer. So nag-fabricate tayo dito ng cabinet, shelves, and additional shelves. So, yun yung ginawa natin sa bathroom. Tapos, accent lights tayo dito, drop ceiling, and MR16.
So guys, ito ang ating project here in Tagaytay. I hope you like it. Tapos more projects to come soon. Magpo-post tayo kasi marami tayong patapos na project. Thank you guys for watching our channel and see you again our next vlog. Meron tayong TikTok page, YouTube, and Instagram. Bye-bye!